Ako si Marisa, 36 years old, isang single mom. 3 taon na mula na maghiwalay kami ng asawa ko. Noon na masakit, mabigat, parang wala nang saysay ang lahat. Pero kalaunan, natanggap ko na rin na ganun talaga ang buhay. Kailangan ko magpatuloy para sa anak ko at para sa aking sarili. Pero kahit ganoon, may mga bagay na hindi mo kayang itanggi sa sarili mo. May mga gabi na tahimik ang bahay. Tulog ang anak ko, nakahiga ako mag-isa sa kama. Tapos bigla akong nararamdaman yung kakulangan. Hindi lang sa emosyon, kundi pati sa pisikal na aspeto. Yung init na matagal ko nang hindi nararanasan. Yung lambing at yakap na matagal ko nang hindi natitikman. Kaya nung gabing yon, siguro dala ng pagod, stress, at isang bagay na ayoko sanang aminin. Napahantong ako sa desisyong hindi ko akalain na magagawa ko. Galing ako noon sa overtime sa trabaho. 10:00 na ng gabi at malakas ang ulan. Sa halip na mag-taxi, nag-book ako ng angkas para mas mabilis at hindi matraffic. Ilang minuto lang may tumanggap na ng booking ko. Pangalan niya sa app, Adriana, 27 years old. Pagdating niya, agad kong napansin na iba siya sa karamihan ng mga driver na nakakasabay ko. Malinis ang motor, maayos ang suot, at higit sa lahat, may ayos sa sarili. Naka-helmet siya pero kitang-kita ko ang matangos niyang ilong at ang malalim niyang mga mata. Nang umiti siya para bumate, may dimple pa sa pisngi. "Good evening po, Ma'am Marisa?" Magalang niyang bate. "Yes, ako nga." Sagot ko, sabay sakay. Pagandar ng motor, dama ko agad ang malamig na hangin na sumasabay sa mga patak ng ulan. Pero sa bawat liko niya sa kalsada, nararamdaman ko rin ang mainit niyang katawan sa harap ko. Naka-jacket ako pero ramdam ko pa rin ang tibok ng dibdib niya kapag nadidikit ako sa kanyang likuran. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang to, pero parang iba yung pakiramdam. Parang may kuryente sa bawat dampe. Habang binabagtas namin ang daan, nagkaroon kami ng maikling usap. "Medyo late na kayo umuwi, Mama. Galing trabaho?" "Oo, overtime. Wala na masyadong sasakyan kaya dito na lang ako sumakay." Magalang siya, pero may lambing sa boses. Parang yung tipong hindi bastos pero alam mong may confidence. At sa tuwing titingin siya sa side mirror para kausapin ako, nahuhuli kong napapatingin siya ng bahagya sa mga mata ko o baka sa labi ko. Pagdating sa tapat ng kondo ko, imbes na magpaalam agad, nagbiro siya ng, "Safe na kayo, ma'am. Pero parang bitin yung usapan natin ah." Napangiti ako. "Bitin agad? First time pa lang nating nagkita." Gumisi siya. Baka pwede pang maulit. Hindi ko alam kung bakit pero biglang may kumislot sa loob ko. Baka dahil sa confidence niya. O baka dahil sa totoo lang, matagal ko nang hindi nararamdaman yung ganitong kilig. Bumaba na ako at akala ko'y tapos na. Pero habang paakit ako sa unit, tumingin ako sa kanya na naghihintay pa rin na paanda rin ng motor. Parang may parte sa akin na ayaw pang matapos ang gabing yun. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko, pero bumalik ako sa kanya. "Adrian," tawag ko. "Ma'am? May alam ka bang malapit na, hotel?" Kita ko sa mga mata niya na nagulat siya, pero hindi siya nagtanong. Ngumiti lang siya ng bahagya at tumango. "Oo, mama, may alam ako. Malinis doon." At doon na nagsimula ang lahat. Pagdating sa maliit pero maayos na hotel, nagbayad ako ng cash para walang bakas sa card. Pagpasok namin sa kwarto, ramdam ko agad ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung kinakabahan ako o natutuwa.
tinanggal niya ang jacket niya. At doon ko napansin ang matipuno niyang hubog, kahit simple lang ang suot. May amoy siya ng ulan at may konting pabango na nakakapighani. Sigurado ka ba dito, ma'am? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Lumapit lang ako sa kanya at tinignan ko siya sa mata. Saka ko marahang hinawakan ang batok niya at hinalikan. Hindi ko alam kung gaano kami katagal magkahinang ng labi bago siya kumalas para tignan ako. Ang ganda mo, ma'am. Bulong niya sa akin. At doon na nagsimula ang pag-init ng gabi. Hindi ko na ikukwento ng tahasan. Pero ang kanyang bawat haplos ay may kasamang pag-aalaga. Ang bawat yakap ay puno ng pagnanasa at respeto. Hindi siya nagmadali. Parang gusto niyang siguraduhin na ang bawat segundo ay mararamdaman ko. Matagal na mula nung huli kong maranasan ng ganoon. At sa gabing yun, parang naibalik niya ang lahat ng init na nawala sa akin sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay nahiga kami. Pareho kaming hinihingal pero nakangiti. Nakatingin siya sa kisame habang nakahawak sa kamay ko. Ma'am, salamat sa tiwala. Natawa ko ng mahina. Ikaw dapat ang pagsalamatan ko. Matagal ko nang hindi nararamdaman yan. 3:00 na ng madaling araw nang ihatid niya ako pabalik sa kondo. Walang nangako. Walang usapang susunod na pagkikita. Pero sa loob ko, alam kong hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Hindi ko alam kung tama o mali ang ginawa ko. Pero sa isang banda, pakiramdam ko'y nabuhay uli ako. Kahit isang gabi lang. Pagkatapos ng unang gabing yun sa hotel, akala ko simpleng pantawid-init lang ang nangyari sa amin ni Adrian, yung angkas driver na nakilala ko. Pero simula noon, hindi na siya nawala sa isipan ko. Hindi ko inasahan na yung simpleng pag-angat ng init ko ay hahantong sa pagnanasa na muli siyang makita at maramdaman. 2 linggo ang lumipas bago kami muling nagkita. Nag-post lang ako sa social media ng simpleng selfie. Naka-blouse at naka-light makeup lang ako noon. Pero nag-comment siya. Ang ganda mo pa rin, ma'am. Namiss kita. Hindi ko alam kung dahil sa mga salitang yun o dahil sa mga alaala ng gabing yun. Pero bago ko namalayan, nagre-reply na ako. Kung totoo yan, halika, kita tayo mamaya. Nang gabi rin yun, huminto siya sa tapat ng kondo ko. Nakamotor pa rin at nakangiti. Hindi ko maintindihan kung bakit kinakabahan ako. Parang teenager na gagawa ng kalokohan. Pagpasok namin sa hotel, hindi na katulad nung una na nakakailang at may distansya pa. Ngayon, parang kilala namin ang isa't isa. Alam na kung saan magsisimula at mas komportable na ang bawat haplos. Hindi ko kailangan ilarawan ng mabuti ang bawat detalye. Pero ramdam mo ang kabuuang intensity. Ang bawat galaw niya ay may halong respeto at pagnanasa. At sa bawat titig niya ay para bang sinasabi niya nga, gusto kita. Hindi lang dahil maganda ka, kundi dahil ikaw yan. Pagkatapos, habang nakahiga kami, bumulong siya. Kung pwede lang, ikaw na lang palagi. Hindi ako sumagot. Alam kong bawal pag-intingin ang koneksyong ito. Pero sa totoo lang, gusto ko rin. Bago matapos ang buwan, muli kaming nagkita. Alam ko sa sarili ko na baka ito na ang huli. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil alam kong hindi pwedeng umasa. Ngayon, mas mabagal, mas malambing ang lahat. Para bang sinasabi ng sarili namin na gusto naming tumatak ang gabing to sa isa't isa. Sa halip na purong init,
May halong emosyon na mahigpit ang yakap. Mas matagal ang titig. Mas mabigat ang bawat hinga. Pagkatapos, habang nakadapa ako sa dibdib niya, Adriana, hanggang dito na lang tayo. Hindi ko kayang gawing komplikado to. Tahimik lang siya. Alam ko, pero salamat. Dahil kahit saglit lang, napasaya kita. Pag-uwi ko'y tumingin ako sa salamin. Kita ko ang sarili ko na mas buhay ang mga mata. Mas may ngiti. Kahit alam kong tapos na. Hindi ko alam kung dahil sa init ng gabing yun o sa pakiramdam na muli kong naramdaman na babae ako. Hindi lang ina. Hindi na kami muling nagkita pa ni Adrian. Pero sa tuwing makakakita ako ng lalaking nakamotor, may helmet at magalang na ngiti, napapangiti rin ako. Dahil naaalala ko yung gabi na tinanggal ko ang lahat ng takot at hiya at sinubukan ko muling maramdaman na ako ay buhay.